Sa isang payak na bayan, sa kabundukan ng Luzon, may naninirahan ditong isang matandang lalaki. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Mang Waldo. Isa siyang albularyo na kinikilala bilang tagapagtanggol sa kanilang baryo laban sa mga masasamang espiritu at sa mga nilalang na kung tawagin nila ay aswang. Si Mang Waldo ay 68 anyos na, pero kahit matanda na ito, ang kanyang tindig at lakas ay tulad pa rin ng isang binatilyong lalaki. May mga ritual siyang ginagawa para mapanatili ang kanyang enerhiya at lakas sa katawan. Nakatira ang matanda sa isang lumang kubo sa gilid ng bundok. Natatakpan nito ng mga halaman at matataas na puno. Para sa mga kabataan na taga roon, ang bahay na iyon ay tila pinagtagpi-tagping misteryo at takot. Lagi kasi itong laman ng mga kwentong kababalaghan tuwing sasapit ang gabi. Ayon pa sa kanila, sa bawat pagsapit ng dilim, may naririnig silang mga kakaibang tunog mula sa loob. Mga bulong na parang nagmumula sa mga nilalang na hindi nakikita ng ating karaniwang mga mata. Si Mang Waldo ay hindi karaniwang manggagamot, Miss Aya. Siya ay may mga kakaibang kakayahan na natutunan niya mula sa kanyang yumaong lolo na isa ring albularyo. Bata pa lang si Mang Waldo nang magsanay na ito sa iba't ibang ritual at dasal na kayang magtaboy ng mga masasamang elemento. Isa siyang hilot o tagapagamot na may kaalaman sa mga halamang gamot. Ngunit ang talagang natatangi sa kanya ay ang kanyang kaalaman sa mga seremonyang makapagpalayas ng mga demonyo. Marami nang natulungan ng matandang ito sa kanilang baryo. Kapag may nagkakasakit na hindi maipaliwanag na karamdaman o may isang pamilya na hindi makatulog sa gabi, ay agad na tinatawag nila itong si Mang Waldo. Palagi nitong dala ang kanyang lumang itim na bag na puno ng mga kagamitan tulad ng dahon ng sambong, bawang, asin at mga kandila. Tapos tahimik lang itong maghuhudyat ng seremonyang tanging siya lang ang nakakaalam. Ang kanyang mga kamay na puno ng mga tato na simbolo ng mga sinaunang ritual ay marahan niyang igagalaw habang bumibigkas ng mga dasal sa lengguwaheng hindi nauunawaan ng nakararami. Si Mang Waldo ay hindi lamang isang manggagamot. Siya ay itinuturing na haligi ng kanilang komunidad. Ang mga tao sa kanilang baryo ay lubos na nagpapasalamat dahil kahit marami ang natatakot sa kanyang kakayahan, siya ang nagdadala ng kapayapaan at proteksyon sa kanilang lugar. Sa bawat gabi, laging nariyan si Mang Waldo, ang tagapagtanggol ng baryo na kahit na minsan ay hindi sumuko sa kanyang tungkulin. Isang gabi, habang ang buwan ay bahagyang natatakpan ng mga ulap, isang batang pare ang dumating sa tahimik na baryo nila, si Padre Marcos, 27 anyos at isa itong exorcist na ipinadala ng simbahan para matuto ng mga lumang ritual gaya ng pagpapalayas ng masasamang espiritu. Bitbit nito ang isang sako na puno ng mga gamit para sa eksorsismo, mga rosaryo, dasal at mga kagamitan sa pagre-ritual. Ngunit, sa kabila ng kanyang matinding paniniwala,
Kulang pa siya sa karanasan para sa isang tunay na pagtugis ng mga espiritu. Pagdating nito sa bayan, sinalubong siya ni Kapitana Elena, ang pinuno ng barangay. Nakilala sa pagiging magiliw, ngunit palaban pagdating sa kapakanan ng baryo. Padre, narinig mo ba ang tungkol kay Mang Waldo? Tanong ng kapitana sa batang pare na ngayon ay nasa harap ng kanyang bahay. Oo, kapitana. Sagot ni Padre Marcos na may halong kaba, ngunit bakas ang tapang sa kanyang mga mata. Yun nga ang dahilan ng aking pagdating. Nais kong matuto mula sa kanya. Maraming kwentong kababalaghan ang naririnig ko tungkol sa inyong baryo. Kaya't ako'y pinadala ng simbahan upang maglingkod at matutunan ang sining ng pagpapalayas ng masasamang espiritu. Naghinagpi si Kapitana Elena at bumigkas ng may pag-aalala. Mag-ingat ka, Padre. Si Mang Waldo ay hindi tulad ng iba. Hindi siya basta-bastang albularyo. Marami nang sumubok na lumapit sa kanya. Ngunit wala ni isa ang nakabalik. Sa mga salitang iyon, nagsimulang magduda si Padre Marcos. Sa kabila ng kanyang tapang, naramdaman niya ang kakaibang lamig sa kanyang katawan. At ang mga salitang binitawan ni Kapitana Elena ay parang mga babala na hindi kayang baliwalain. Ngunit sa kabila ng takot, nagpatuloy siya sa kanyang misyon. Puno siya ng determinasyon upang matutunan ang mga sinaunang ritual ng pagpapalayas ng masasamang espiritu. Nang makarating siya sa bahay ni Mang Waldo, ang hangin ay tila bumigat at ang mga ilaw mula sa mga kandila ay kumikindat sa dilim na nagbigay ng isang nakakatakot na imahe sa buong paligid. Ang bahay ni Mang Waldo ay matatagpuan sa dulo ng baryo. Isang lugar na malayo sa kabihasnan at puno ng matataas na puno at mga halaman. Habang papalapit si Padre Marco sa bahay, naramdaman niyang may hindi pang karaniwang presensya sa paligid. Ang mga ugong ng hangin ay may kasamang mga mahihinang bulong at tila may mga mata na sumusunod sa kanyang bawat galaw. Bawat hakbang niya ay parang mas mabigat kaysa sa nakaraang hakbang. At ang malamig na hangin ay parang may mga kamay na humihimas sa kanyang balat. Pagdating sa pintuan ng bahay, sinalubong siya ni Mang Waldo. Ang matandang albularyo ay nakatayo sa ilalim ng anino ng isang lumang puno ng kahoy at ang kanyang itsura ay napakaseryoso. Ang aura ng bahay na iyon ay puno ng mga hindi maipaliwanag na enerhiya. Padre Marcos, nagsalita si Mang Waldo. Ang kanyang boses ay may malalim na resonansya na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Nakita kita sa aking pangitain. Alam kong ikaw ay may misyon. At ang iyong misyon ay hindi basta-basta. At ito ay may kinalaman sa isang malupit na nilalang na nagbabalak ng masama sa inyong bayan. Habang nagsasalita si Mang Waldo, naramdaman ni Padre Marcos ang isang malamig na hangin na dumaan sa kanyang leeg at parang may humaplos sa kanyang balat. Napansin niyang ang mga anino sa paligid ay nagsimulang kumilos. Hindi tulad ng mga anino ng karaniwang bagay, kundi mga aninong may buhay na sumusunod sa kanyang bawat galaw. Tinutok ni Padre Marcos ang kanyang mga mata kay Mang Waldo at ang matandang lalaki
ay tumitig pabalik sa kanya. Ang nilalang na tinutukoy ko, patuloy ni Mang Waldo, ay hindi isang ordinaryong espiritu. Ito ay masamang nilalang na matagal nang nagtatago sa inyong baryo. Hindi ito natatakot sa dasal o mga seremonyang karaniwan. Ito ay mas malakas at tanging ang mga makapangyarihang ritual lamang ang kayang magpatumba sa kanya. Mula sa isang sulok ng silid, isang malamlam na anino ang nagsimulang maglakad, papalapit sa kanila. Ang mga mata ni Padre Marcos ay lumaki sa takot nang makita niyang may isang nilalang na may matalim na mga pangil at may mapupulang mga mata. Para bang ang bawat kaluskos ng mga anino ay naglalaman ng mga kaluluwa ng mga naunang nagpunta sa bahay ni Mang Waldo, mga nawawala at ligaw na kaluluwa. Ang nilalang na iyon ay huminto sa harap ni Padre Marcos at ang hangin sa paligid ay tila tumigil. Nahihirapan siyang huminga. Narinig ni Padre Marcos ang isang malalim na tinig sa kanyang utak. Isang tinig na parang mula sa malayo, ngunit sabay-sabay na parang nagmumula sa lahat ng direksyon. Ang mga mata ni Padre Marcos ay napuno ng takot, ngunit nanatili siya sa kanyang pwesto. Sa kabila ng kanyang pangangatwiran at pagsubok na magtago ng takot, ang mga ritual ni Mang Waldo ay nagbigay sa kanya ng lakas. Kung matututo ba siyang magtagumpay laban sa pinakamatinding nilalang na naghahasik ng takot sa kanilang baryo. Ang nilalang na iyon ay tumayo sa harap ni Padre Marcos at nagpatuloy sa pagpapakita ng kanyang puwersa. Ang hangin ay humigpit at ang bawat sulok ng kwarto ay nagmistulang may buhay. Ang mga anino ay naglalakbay sa dingding, parang nagsasayaw ng isang mapangwasak na sayaw. Si Padre Marcos, bagamat nanginginig sa takot, ay nagtipon ng lakas at pinagtuunan ng pansin ang mga seremonyang itinuro sa kanya. Mabilis niyang inabot ang kanyang sako at mula doon ay kinuha ang isang rosaryo at ilang peraso ng mga halamang gamot. Habang pinipilit niyang magpatahimik, ang mga mata ng nilalang na nasa harapan niya ay nakakapangilabot. Parang ang bawat titig ay tumutusok, tagos sa kanyang kaluluwa. Ang nilalang ay lumapit ng kaunti. Ang amoy ng mabahong hangin ay nagdulot ng pagkahilo kay Padre Marcos. Ngunit hindi siya umatras. Sa mga gabing pagsasanay, sa mga ritual, naalala niya ang mga dasal na itinuro sa kanya ng mga nakakataas sa simbahan. Isang dasal na magpapalayas ng mga masasamang nilalang. Sa pangalan ng Diyos, ipinag-uutos ko sa iyo, lumayas ka! Sigaw ni Padre Marcos. Ang kanyang tinig ay mas umalingaw-ngaw pa sa buong paligid. At narinig niyang may sumagot mula sa likod ng nilalang. Huwag mong isipin na madali mo akong mapapalayas, Padre. Sagot ng nilalang sa isang boses na parang may libu-libong tinig na sumasabay. Bawat isa ay may kasamang mga pighati at hinagpis. Ako ay nasa loob ng inyong bayan at hindi ako aalis. Ang kaluluwa nila ang gusto ko. Biglang umalog ang buong bahay at ang mga dingding ay nagkaroon ng mga bitak. Isang hindi mailarawang takot ang pumuno kay Padre Marcos. Ngunit iniwasan niyang magpatalo.
Ibinaba niya ang rosaryo sa kanyang mga kamay at nagsimulang magdasal ng malakas. Ang kanyang tinig ay sinasagisag ng lakas ng kanyang pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, ipinag-uutos ko sa iyo, umalis ka ngayon! Sigaw niya habang ang kanyang mga kamay ay naglalabas ng mga kandila at mga langis na binasbasa ng simbahan. Habang binibigkas ni Padre Marcos ang mga salita ng dasal, ang nilalang na nakatayo sa harap niya ay nag-umpisang magbago ang itsura. Ang kanyang katawan ay nag-iba-iba ng anyo, parang isang katawan na hindi kayang itago ang mga tunay na nilalaman nito. Ngunit sa bawat salitang binigkas ni Padre Marcos, ang liwanag mula sa mga kandilang hawak niya ay lumalakas. Bumangon si Mang Waldo mula sa kanyang pwesto. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Padre Marcos. Mabilis siyang naglakad patungo sa isang sulok ng kwarto. Kumuha ng isang malalim na kahon na may mga sinaunang gamit. Mga piraso ng kristal at mga halaman na matagal nang nakatago roon. Hinawakan ni Mang Waldo ang isang matalim na punyal na may mga sinaunang ukit at iniangat ito sa ere. Padre Marcos, ang iyong lakas ay hindi pa sapat upang makipaglaban sa ganitong nilalang. Ngunit may pag-asa pa tayo. Dinasalan ni Mang Waldo ang kanyang anting-anting ng isang malalim na orasyon na nagpagalaw sa mga puwersa ng kalikasan. Ang hangin ay naging matindi at ang buong kwarto ay parang umiikot. Ang nilalang na nakatayo sa harap nila ay nagsimulang manghina. Sa huling sandali ng labanan ay napuno ng isang matinding ingay. At sa isang iglap, ang nilalang ay naglaho. Ang mga kandila ni Padre Marcos at Mang Waldo ay patuloy na nagbibigay ng liwanag sa buong silid na iyon. Ang matinding tensyon ay naglaho at ang hangin ay muling naging kalmado. Matapos ang lahat ng ito, ang lahat ng ingay ay tumigil. Muling tumahimik ang paligid. Wala nang naririnig, kundi ang tunog ng mga dahon na dahan-dahang tinatangay ng hangin. Si Padre Marcos at Mang Waldo ay nagkatinginan. At sa mga mata ni Padre Marcos ay nakita ni Mang Waldo ang isang nakabuntot na pasasalamat. Sa kabila ng kanilang takot at pagkabahala, naramdaman nilang parehong magaan ang kanilang mga puso. Bagamat pagod at nanlalambot ang katawan ni Padre Marcos, ang damdamin ng tagumpay ay higit na mas nangibabaw. Hindi pa siya handa at alam niyang marami pa siyang dapat matutunan. Ngunit sa sandaling iyon, natutunan niya ang pinakamahalagang aral. Ang tapang at pananampalataya. Kahit sa pinakamadilim na sandali, ay may kakayahang magtagumpay laban sa takot. Si Mang Waldo, bagamat matanda at puno ng karanasan, ay naging gabay niya sa hindi maipaliwanag na labanang iyon. At sa kanilang pagitan, hindi lamang ang kanilang katawan ang nagkaisa, kundi ang kanilang mga paniniwala. Nagtagumpay sila, hindi dahil sa lakas ng kanilang armas, kundi dahil sa tapang na may kasamang pananampalataya.